Hi, hello! Ako si Tenny, isa akong international student dito sa Australia at sa video na to tatalakayan natin ang top 10 essential things na dapat mong malaman sa paglapag mo dito sa Australia. Caveat lang itong top 10 things na sasabihin ko is ito yung mga bagay na sana'y nalaman ko nung nagsisimula pa ako dito sa Australia. So, if you're here in this video at nakikinig ka, consider this as a tour guide na para step by step na paglapag mo talaga sa airport ng Australia. Ito yung mga gagawin mo. Pero, on a personal level, ito yung pa-prioritize ko kung ako sa'yo. Game! So, number 1 is Myki. So, yung Myki, ito, yan. Ito yung Myki. So, sa paggamit ng Myki, kung naalala nyo, merong time zone sa Pilipinas na merong ganito rin, no? Yung parang keycard, parang load wallet mo rin. So, yun rin yung purpose nun. So, each time na sasakay ka on a public transport at bababa, kailangan ka mag-tap. Tap ka before sumakay, and tap ka ulit pababa ng na public transport na sinasakyan mo. Take note lang sa mga gustong isahan ang sistema. Kung ayaw nyo mag-tap, meron po tayong mga officer dito na nag-i-scan po, no? Hihingi nila yung Myki mo, i-scan nila, malalaman nila kung nag-tap ka. Wala. Pag hindi ka nag-tap, magkakaroon ka ng fine. So regarding the fine, hindi ka nila hihingan ng pera kung saan ka nahuli, no? Makakatanggap ka ng mail. 'Yon. Tapos via that mail babayaran niyo online. 'Yon. Hindi ko naman siya na-try dati na na nahuli. Pero mga ilang beses rin na hindi ako nakapag-tap. May ganun tayo ugali minsan. So, yun. Tapos na tayo sa Myki, no? Number 2 are banks. So, dito sa Australia, may tatlong popular na banks akong alam. Isang ANZ, Commonwealth Bank, tsaka NAB. Yun. So, kailangan mo mag-set up ng account sa either of those banks. As far as I know, madali lang mag-set up ng account through online. Pero, as a first timer or international student like I was before, mas maigi na pumunta ka doon personal, sabihin mo gusto mo mag-set up ng bank account kasi first time mo lang dito sa Australia. Madali lang yun, hindi naabot ng isang oras. Entertain ka agad, tsaka yun, bibigyan ka ng mga instructions and guidelines dapat mo tandaan as a first-timer setting a bank here in Australia. Yon. So, number 3. Dito na tayo sa pangatlo pa. Tapos na tayo sa Myki. Tapos na tayo sa banks. Pangatlo na dapat mong priority pagdating dito sa Australia is telco. Telco providers. Yun yung short ng telecommunication providers. In short, bilang Pilipino, ang tawag natin yung mga SIM card. So, yun. Meron akong tatlo ding alam na popular na telco providers dito. 1 is Vodafone, 2 is Telstra, 3 is Optus. So, pagkakalam ko, maganda na yung Optus. Kumbaga, nasa top siya ng hierarchy sa mga kilala ko. Pero ako as a personal user, settle ako dati sa Vodafone. So, hanggang ngayon, after 2 years, Vodafone pa rin ako. So, wala naman siyang issue so far, pero in terms of siguro coverage of service, mas malaki or mas malawak yung Optus. Hence, bakit sila popular? Yun. That's what I think. Pero yun, di ako nakatry na mag-Optus. Hanggang ngayon, Vodafone ako, walang problema. Ganun pa rin. Napoprovide naman niya yung kailangan ko. Internet speed varies, pero 80% of the time, okay naman. Internet speed in terms of data. Yun. Moving on to number 4, groceries na tayo. So, meron ka ng Myki, meron ka ng bank account, meron ka ng SIM card or telco. So, sa groceries dito, medyo maraming options pa, no? Pero yung top groceries na alam ko is Aldi, Coles, Woolies. Tapos, merong IGA. Yun. Tapos, kung gusto mo yung parang wet market, kumbaga, palengke talaga, meron din dito sa sa Melbourne. So, yung mga napuntahan ko dati
is QVM or Queen Victoria Market. Located yan dun sa ano. Nag-iisa lang yan dun sa CBD or sa city mismo. Dandenong Market. Yun, Dandenong Market. Located yan sa suburb na Dandenong. Tsaka meron ding isa sa Springvale. Springvale Shopping Center ang tawag. Pero para sa akin, wet market din yun or farmer's market. Yun. So, yun sila yung mga groceries mo. So, in light of all of those groceries, kung gusto mo ng fresh at pakamura ka talaga, doon ka sa mga wet market yung na-mention ko, Dandenong Market, Springvale, tsaka QVM. Yun. Tapos, yung mga pang meron pa pala yung pangmaramihan na bilihan kung gusto mong ganun. Meron ditong tinatawag na Costco. Yun. Kumbaga, kung sa Pilipinas ka, kung nakapasok ka ng SNR, yun. SNR Landers, ganun. Costco dito, ganun. May Costco na yata sa Pinas. Manila yata yun. Pero yun. Hindi, Coles pala yun. Mali. Yun. So, Costco dito, yun, pang maramihang bili. Yan. Moving on to number 5. Ano number 5 natin? Number 5. So, moving on to number 5 tayo. Number 5 is hardware stores. Yun. So, alam mo na kung saan yung mga grocery. Dapat mo malaman yung mga hardware stores dito. Yung hardware stores dito, malamang. So, in case kailangan mo ng mga extension, lalo na bagong dating mo, kailangan mo ng extension. Adapter, yun. Yun. Punta ka sa mga hardware stores dito. Yung mga hardware stores dito, namely, dalawa lang para sa akin. No? It's either Bunnings or Mitre 10. So, Mitre 10, Mitre 10, yan. So, Mitre 10 is a smaller version of Bunnings. Yun. In between Bunnings tsaka Mitre 10, masasabi kong mas valuable, mas may value yung pera mo sa Bunnings. Yun. Kasi panay akong search ng mga bagay sa mga Bunnings tsaka Mitre 10. Matanda na yata rin ako kasi yun yung parang kasiyahan ko na maghahanap ng mga hardware na bagay. Tapos pagdating sa bahay, hindi naman ginagamit. So, ganun lang. Yun. So, yun yung dalawang malalaking hardware stores dito. Yeah. Number 5 na yun. Before we move on to number 6, gusto ko lang pagpaalam na yung 5 na yun na na-mention ko is that's where you'll most likely spend most of your time. Gugugulin yung oras mo sa 5 bagay na yun. Gusto mo mag-study more on Myki, anong pwede mong magawa, especially sa Myki app, sa banks, anong mga accounts na pwede mo pang i-set up apart from your personal account. Tapos sa telco, you're gonna spend your time researching which telco or SIM card ang gusto mong bilhin in a longer use or parang pang matagalan mo, gusto mong partner talaga na SIM card. Pang-apat is grocery. Yun. So na-mention ko na groceries. Pwede mong puntahan yun in one day. Pero yun nga, para to shorten your time spent on those, yun nga, yung nabigay ko na tip kanina, in terms of groceries, yun na lang puntahan mo. Yan. Pang-5 is hardware stores. Yung dalawang malalaking hardware stores na yan. You can save up more sa Bunnings, no? Kasi, yun. Moving on to number 6. So, number 6 na pala tayo na. So, sa number 6, ang importante na dapat mong malaman is shopping centers. So, pag sinabi kong shopping centers, yun yung category ko, sa akin lang yan. Tinatawag siyang shopping centers. Yun yung mga Kmart, tsaka Big W. Yun. So, in shopping centers, yun yung pwede mo makonsider na sari-sari, no? Sari-sari yung benta nila. Pero, in majority, dun ka makakabili ng mga clothes, ng mga murang, tawag ko dyan, kitchenwares, yun, cookwares, yun.
So dati, doon kami nakabili ng pinakamurang set ng kitchenware dati. Brand nun, Brilliant Basics no, sa Kmart. Sobrang mura nun. Meron ka ng saucepan, meron ka ng frying pan, meron ka ng casserole, yun. Tapos after 2 months, wasak. Tanggal agad. Tanggal agad yung mga yung mga tawag ng non-stick na dikit doon. Tapos yun, nagiging na siya. Minamak ko na minamak na namin yung brand na yung Brilliant Basics. Kasi sobrang cheap. Magagamit po siya for like less than 2 months, pero within that 2 months, meron na siyang mga scratches. Pero magagamit mo pa rin. Yun lang, pag nagsisimula, na talaga, tiis-tiis ka muna sa mga ganun. Pero goods naman yung quality pag inalagaan mo siya. Yun. Pag gaan-gaan ka sa buhay, doon ka na bibili ng mga medyo may quality, no? Mga steel pan, o mga steel series, whatever, gano'n. Yun. So, yun sa mga groceries. In between ng groceries, Kmart tsaka Big W, yung malawak talaga na groceries pa sabi ko. Gagi. Shopping centers pala. Yung malawak talaga na location, yung coverage is Kmart. Kahit mapunta ka sa regional na lugar, mayroong Kmart. Yung madalang lang is Big W. Same sila ng same sila ng Kmart, no? Pero sa Big W, ewan ko, hindi ko ma-describe, pero mas in terms of variety, variety. Mas varied. Kumbaga, in a straight sense of word, mas hindi nakakasawa tignan yung mga products ng Big W, kumbaga sa Kmart. Yun siya. G. Proceed na tayo sa number 7. So number 7 natin is mga appliance or electrical stores. Yun. So kung ikaw ay taong mayroong pera na pagkakarating mo pa lang dito, meron ka ng may goods amount of money ka na. Doon ka sa mga appliance or electrical store, bumili ng mga microwave, mga mga kettle, pang-init ng tubig, mga rice cooker, yun. Doon ka sa mga appliance or electrical store bumili. Medyo okay yung quality ng brand. Although meron naman, like I said kanina, meron naman din doon sa Kmart at Big W. Mas mura, problema lang, mas cheaper yung quality. Yun. So, to name the appliances, to name the appliance and electrical stores, yun yung JB Hi-Fi, The Good Guys, tsaka Harvey Norman. Yun. So, sa tatlo na yun, bias ko rin is hindi naman sa bias na gustong-gusto ko, pero in terms of maybe value sa money, tsaka mas madaling makita or mas maraming location is JB Hi-Fi. No? Pero in terms of prices, hindi sila masyado nagkakalayo eh. Kung meron lang silang same product na silang tatlong competitors na electrical stores, hindi nagkakalayo yung prices na mga $2 lang, mga 5, 10, ganun. Yun. So proceed na tayo kasi mahaba na yung kwentuhan. Number 8. So medyo if settled ka na dun sa 7 essential things na yun, okay ka na dun. So dito na tayo sa number 8 is malls. So in my opinion, yung mall, iba siya sa mga shopping centers. So pag mall, in my mind, what I think is sobrang laki. In a sense na malaking building na marami yung variety of stores. That's a mall for me. Dati, sa akin, pareho lang yun. Shopping centers, grocery mall, isa lang yun. Hindi, pagdating dito, iba na. Yung malls dito is tatlong napuntahan kung malalaki. No? Number 1 is Westfield. Malaki yun. Medyo may several locations din yung Westfield. Number 2 is Chadstone na mall or shopping center. Yun. Number 3 is Melbourne Central.
na mall. Mall din tawag ko. Bala, ayaw ng tawag nun para sa akin mall yun kasi malaki tsaka varied yun. So, yan. In terms of, kung gusto nyo bumili ng mga mamahaling bagay ng mga Rolex, ganun, mga Tissot na watch, tsaka mga Cartier, mga ganun. Nandun sa Chadstone, mga Laisho or mga social na mga brands dun. Minsan-minsan lang ako doon nag-window shopping. Yun yung mga stores na nililinyahan talaga. Makikita mo sa labas ng stores, may parang may mga linya ng mga tao na para papasokin mag-shop doon. Dito lang ako nakakita ng ganun din eh. So parang yung brand na yun nililinyahan talaga. Yun, sa Chadstone yun siya. Yun, G. Melbourne Central, pinaka-accessible na mall para sa akin. Pero pinaka-busy, daming tao. Daming tao talaga, not unless weekday siguro or Monday. Yun. Westfield, maraming location. And wala na, sakto lang. Saktong mall lang, varied din. Pwede ka mag-window shopping. And nothing so special about it. Yun, number 8. Number 9, proceed na tayo sa number 9. Yun, number 9. Dito na tayo sa number 9. Proceeding or moving on to number 9. Cheap Eats! Cheap Eats. Yun, favorite parts natin. Hindi, bahala kayo. Basta ako, favorite part ko, Cheap Eats. In terms of Cheap Eats, represent muna natin, Filipino. Filipino barbecue. Meron dun sa in between Springvale and Dandenong na suburb. Meron dun Filipino barbecue. If I'm not mistaken, no? Yun yung location. Basta, I wouldn't say they're cheap. Sakto lang, pero in terms of value or sa dami ng serving, is so good. Yun, marami silang serving. Tapos, pag cheap eats talaga na cheap eats, yung gusto nyo is, you should opt for, mga restaurant na Thai and Vietnamese. Yun. Ang mahirap lang no, kasi pag pumasok ka sa mga ganun, may mga talaga, yung mga menu nila, sariling language na mahirapan ka. Pero, meron namang ibang mga Vietnamese at saka Thai na restaurant na may English din, saka may number na lang din. So, anong gusto mong kainin, may number. Yun, ito menu number 1, menu number 2, number 3, ano. So, in my experience, doon talaga ako naging staple. Ako at yung mga classmates ko dito as an international student dati. Staple namin yung Vietnamese talaga na cheap eats. Kasi pag sinabing cheap eats, iniisip ko na lang is may ulam sila. Kumbaga parang karinderya, yun na naisipin mo. May mga ulam, tapos may mga kanin, tapos combo meal. Yun. Mas madali, di ba? So yun. So in terms of cheap eats, staple namin yung Vietnamese na food, ganun. Tsaka tip ko na lang, no. Nung araw, dati may yung kumakain pa kami sa sa Vietnamese na restaurant ng mga kasama ko or classmates. Nagla-lunch kami ng 12 to 12:30. Pero yung cheap eats na yun, usually pag lumagpas ng 1:30 PM, binababa na nila yung price. Yun. So pag may combo meal na tag $15, pag lagpas ng 1:30 PM or maglalabas sila ng karatula. No? So lalabas na ito, $8 na lang. $8 for everything. Hindi lahat pero isa-isa. Yun. So doon kami bumaba na talaga, bumibili kami ng dalawang combo meal, ganun. Number 10. So number 10, pag ikaw ay isang taong merong goods amount of money, at gusto mong bumili ng mga furnitures like tables, couches, and ano pa ba, yung mga nakikita sa bahay, basta furnitures. Yung pinaka-go-to talaga ng mga tao dito is IKEA. Yun. Few times na talaga ako nakapunta na IKEA. Window shopping. Yun kasi wala tayong pambili. International student pa. Konti lang yung pera, ganun.
window shopping. Sa akin lang ginagawa ko siyang reference point. Kumbaga, ito pala yung mga, sinasabi ko sa isip ko, ito pala yung mga brand talaga. Ito yung mga, meron kasi lang, sa IKEA kasi na napuntahan ko, meron kasi silang parang showroom. So, parang binabagay yung furniture sa part of the house. So, itong klaseng furniture, itong mukha ng, or design ng furniture na to, maganda to para sa bedroom number 1, maganda to para sa kitchen, yung mga ganun. So, doon ako nahuhumaling bilang window shopper. So, yun. So, kung gusto mo bilhin ng mga furnitures, diretso ko sa IKEA. Pero meron naman din mga local, no? Pero usually, ang nagiging problema ko sa mga local shops, price talaga. Yun talaga yung iniisip ko. Mas medyo mahal yung mga local shops compared sa mga big companies. Yun. That includes mga groceries, ganun. Mga shopping centers like mga Kmart, Big W. If you're a person the same like me, na yung una talagang tinitingnan isang price to save, is yun. You should take that into consideration. Yeah. So yun yung top 10 priorities, no? Kung nalaman ko lang sila lahat bilang international student, yun yung mga unang lugar na pupuntahan ko. So, according to that list priority, no? So, ano yun, hindi lang yun solely para sa akin sa situation ko. Kung you have a better situation than I am, then goods. Doon kayo sa mga mga trip nyo or mas may quality ng mga bagay, no? Pero sa akin, given yung situation ko dati, yun yung priority ko. Kung alam ko lang talaga. Kasi yung nangyari, panay yung research ko, panay tanong dito, dyan. Iba-iba yung sagot, iba-iba yung opinion. So, yun, ito yung purpose ng video na to is to make your life easier. Kung dito ka pa rin sa video, magigets mo na ano mas mura, ano yung mas may value, may quality na stores or priority sa pagdating mo dito sa Australia, no? So, ano yung unahin mo? Pero depende yun sa'yo. Like I said, para sa akin, yun sa akin. Kung alam ko lang lahat before. Yun. So, apart from the top 10 essentials in my priority, kung priority mo, goods, kung hindi, okay lang. Gusto ko magbigay ng 2 good to know things or locations or mga bagay. Basta 2 good to know. First is DFO, Direct Factory Outlet. Direct Factory Outlet is usually, pag sinabi DFO, ang unang papasok sa isip ko is mga bentahan ng mga sale. Yun. Especially sapatos. Sa mga tropa nyo na gustong bumili ng mga sapatos na naka-sale or price down as they say, doon kayo sa DFO. Ilang beses na rin ako nakapasok ng DFO pero hindi pa yata ako nakakabili sa DFO. Hanggang admire lang, window shopping na lang uli. Yun. Parang doon lang. Kung meron ako mga kakilala na nakabili, mga tropa pumunta doon. Kasama ako. Lakad-lakad lang ako, window shopping. Basta kami pag sama mga friends, sila may bit-bit talaga na bag palabas ng DFO. Ako wala. Siguro busog na lang kasi may mga kainan doon. So, yun. Second and lastly is gusto kong malaman yung website link yun na makakatulong sa inyo once na medyo makagaan-gaan kayo sa life. And more specifically, meron kayong pambili ng car. So, if gusto nyo bumili ng car, 2 website link na hindi ko naman sinasabing trustworthy pero yun yung parang popular na opinion ng mga tao. And yung parang alam ko in these 2 years na life dito sa Australia is carsales.com, yung mga second hand na mga sasakyan. But may new din. At saka carsguide.com. Yun. So sa carsguide.com ko nabili yung car ko, which is yun, sa labas. Nabili ko yata siya ng 4K. Benta nun 4.5. Kagandahan nun yung nagbebenta nun is mekaniko mismo. Tapos hindi independent na mekaniko pala. May sarili siyang shop.
Parang nag-refurbish siya ng sasakyan, tapos yun, nabili ko yung sarili kong car. So, yun. Around 4K, meron ng roadworthy certificate, transfer of registration na lang. Tapos parang the thought na yung nagbebenta sa'yo is mekaniko mismo. Parang confident ka na sa sasakyan na to na na good siya, hindi siya madaling masira. Yun. Pero ano na yun, maybe on the next video kung gusto nyo pag-usapan about cars. Hindi ako car guy, pero meron naman din ako mga alam na bagay tungkol sa mga ganyan bagay, no? Mga cars, kasi napagdaanan ko yun. Ako mismo nagbayad. Or I paid to know everything. Not everything though, pero yeah, you get the point. So yun. Yeah, I think that's it. Yun. So if you have more questions or thoughts or opinions na gusto nyo isabi or i-speak out, pwede nyo rin ilagay sa comment dyan sa baba. I appreciate that. So, yun. Hanggang dito na lang muna, no? If you haven't already, consider leaving a like and especially subscribe to my channel. And yun, I'll see you in the next video. Peace.